Ephesians 5:31. Ako muna. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one faith, one flesh. Verse 33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Tayo mo na lang. Ano naman kapangyarihan sa lahat? Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Day pa, Panginoon, sa panibagong araw, ay nagtatipon-tipon kami as we study your word, as we listen to your word, Father. Tulungan po kami, Panginoon, na maunawaan, maintindihan yung mga mensahe sa umagang ito. Sa gayon, Panginoon, ay magamit namin ito sa aming mga araw-araw ng buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Lahat ng papuri sa inyo ay sa inyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po. So, again po, congratulations pala sa mga bagong newlywed natin. Kahapon mo akong napagod. Pagod pa yung iba, wala pa dito yung iba, no? So, anyway, today po, dahil newlywed nga, no? Gusto ko, pati sa atin, yun yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Okay, lahat ng mga umagang ito. Okay, lahat ng mga may asawa. For you to have an idea, okay, paano ba tayo mamimili ng asawa or pamilya. Pero hayaan mo natin basahin sa Matthew 10:37. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Okay, alam niyo po, ang Biblia, kapag yan ang binabasa natin sa context na to, parang ang pangit pakinggan. Parang paano yun, hindi ko na mamahalin yung aking pamilya. Okay, hindi ko na ba mamahalin yung aking anak. Dito po, sinasabi lang natin, ang Panginoon, gusto lang niya siya yung ating uunahin. Tandaan po natin, kapag tayo ay nasa Panginoon, ang dahil sa Panginoon, siya yung priority natin. Okay? Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin nun, kakalimutan mo yung pamilya mo. Okay? So for example po, sa 1 Timothy 5:8, that if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied, ano lang sabi ng Biblia? He has denied the faith and is worse than an unbeliever. So tayo po, bilang mga lingkod ng Diyos, very important na unahin natin yung Panginoon. Pero huwag natin kakalimutan yung ating mga pamilya. Tandaan po natin yan, kapag tayo nagmi-ministeryo, kung nais natin unahin yung Panginoon, first thing, si God muna. Let's not forget about our family. Okay, kasi ang sabi dito, you are even or we are even worse daw, an unbeliever. Alam niyo yung sulat ni Pablo kay Timoteo, about sa mga leaders talaga yan. Kaya kung titingin dito sa isa ba, 1 Timothy 3:5, okay, yung matras lang ako ng konti. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Tandaan po natin, sa isang taong nais mag-ministeryo, lahat po ba tayo nais mag-ministeryo? Lahat po ba tayo nais maglingkod sa Panginoon? Patingin ng mga kamay ng mga nais pong maglingkod sa Panginoon. Okay, kung nais natin maglingkod sa Panginoon, ano yung sabi ng Panginoon? Unahin natin yung pamilya natin. Okay, huwag po natin kalimutan yung pamilya natin. I-manage natin yung ating pamilya. Bakit daw? Kasi paano ka mag-manage ng isang bahay, isang bahan, kung hindi mo ma-manage yung pamilya mo. Unahin po natin yung pamilya natin. Ito, para conclusion na. Bakit? Dahil nais po ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. So, ng Panginoon yan, na tayo maglingkod. We give time to the ministry, we give time to Him. Pero sabi dito, pero nais din ng Diyos na huwag natin kalimutan ang ating mga pamilya. Okay? Kung nais mong maglingkod sa Diyos, mga kapatid, ano sabi dito? Ano yung nilagay mo dito? Unahin mo ang iyong pamilya. Kaya parang natin narinig po, family is our first ministry. Kung nais natin maglingkod sa Panginoon, huwag po natin kalimutan yung pamilya natin. Bakit? Family first. Okay? Ganyan yan, God first, ito yung napakaganda, na parang logic ng Panginoon. We should put God first, pero yung sabi ng Panginoon, family first. Kaya mo inuuna yung pamilya mo. Bakit? Dahil mahal mo ang Diyos. Amen po? So kung nais natin maglingkod, dapat meron din
mahal din natin yung pamilya natin. Okay, sa mga kabataan, alam nyo, medyo na-discuss na namin ko dati, ano, doon sa mga wala pang asawa, sino po yung mga wala pang asawa dito? Ayan, okay, medyo madumi-dumi pa. Okay. Pag parang iba may mga asawa naman, nagtaas ng kamay. Dito po kasi, ano, sa pag-aasawa, napaka-importante po niyan, mga kapatid. Ano, alam nyo, inaral ko ng konti yung, anong tawag dito? Yung history ng panliligaw. Okay, sino po yung magaling manligaw dito? Okay. Alam niyo yung history ng panliligaw. I think around 1800s, ano, usually kasi ang pagpapamilya, especially sa Philippines, ano, mga fixed marriage. Okay, kung pamilya sa pamilya, usually may mga ties yan, ano, family business, or nagkakilala lang, minsan pareha sila ng social status. Pero ang ligawan dati, may approval ng pamilya. Ano yun? Paano po yung ligawan na yun? Text na lang. Ano, nag-iba po yung kultura ng panliligaw. Ano, yung panliligaw, actually, kung titignan natin, around 100 years lang yan, or less. Okay, kasi nag-start lang yan, actually, nagkaroon daw ng mga, yung madali lang lumibot, ano, may sasakyan, ano, kung ano-ano yung paraan ng transportation, nagkaroon ng freedom yung mga younger generations. Pero kung titignan natin, bago lang pala yan. Ano, ang panliligaw po dati, nakatay yan sa pamilya. Ano, yung iba ngayon, paano, magpapalaman mo na lang kapag buntis na. Ay, may boyfriend ka pala. Ang hirap nun. Ano, pero ganun po, ano, dapat pag ang isang batang kabataan, okay, kahit yung mga walang asawa, sige mga kabataan, barin tayo. Barin tayo. Okay. Paano asawa na ako? Okay. May mga may asawa na, lalo na yung mga bagong kasal po na. Okay, so pag-aralan okay po, may parang nasa sa kasal, ano? Sa pagsasama babae at lalaki. May isip po, Panginoon yan. Ano? Una natin sa 5:22 onwards, okay? Sabi, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the earth. Very important yung submission. Asawang babae. Kung dito yung pagandang mag-submit sa kanyang asawang lalaki. Mukhang wala. Pero dapat po, we submit, ano, you submit pala, babae, ano. Submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Verse 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Ano, alam niyo po, ang isang bahay-sambahan usually, or yung relationship natin sa ating Panginoon, it's usually being compared, ano, sa marriage life. Ano, at yung dito daw, pagkakasal, ang head ng pamilya talaga ay yung husband. Okay, ang last say kanino? Sa asawang lalaki. Amen po ba doon? Parang duda kayo Parang ayaw natin Pero ganun po ang disenyo ng Panginoon. Ano, ang nag-decide talaga ay lalaki. Okay, hindi ibig sabihin na wala nang desisyon yung babae. Okay? Dapat nakikinig yung asawang lalaki din. Naalala ko kay Pastor Mel, ano? Sabi niya dito, Mel Maldupana, ano? Mahilig kasi si Pastor Mel sa, ano? Sa mga usapang asawa, ano? Ang babae daw, ang asawang babae, parang ano yan, second voice niya, ang pangalawang boses. Yung unang boses, kung nagsasalita siya. Yung second voice daw niya, yung asawa niya. Kung ano yung sinasabi ng asawa niya, parang yun daw yung isip ng other self niya. Although dapat pinapakinggan po natin yung ating mga asawa. Hindi ibig sabihin na hindi tayo na because nagpapasakot yung asawa, hindi ka na makikinig. Dapat pinapakinggan pa rin natin sila.
Pero when it comes to decision talaga na napakahirap, okay, nagpapasakot talaga dapat ang mga asawang babae. Yan po ang design ng Panginoon sa family code. Sa verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ano pong sabi dito? Yung mga asawang babae, parinig nga, ano sabi daw? Submit to their husbands in... Parang ayaw magsalita. Saan daw? In everything. Oh, yung mga asawang lalaki narinig ko. Sa lahat daw ng bagay. Tayo ay, ang mga asawang babae daw, nagpapasubmit sa kanilang mga asawang lalaki. Paano naman, Brother Emil, parang hindi naman ka-submit yung asawa ko. Parang mga desisyon ng asawa ko, palpak. Parang pag siya yung nag-decide, saan kami pupulutin, sa kampungan. Usapan mo natin yan, pero nandyan pa rin dapat yung pagrespeto sa ating asawa. So, una pag-usapan natin, the wife in the marriage. Usapan natin, ano ba yung role ng babae sa kasal? Sa isang tahanan. Submission muna does not mean inferiority. Okay. Tandaan niyo po, hindi ibig sabihin na sinabi ng Biblia na you submit ay inferior ka o mas mababa ka sa kanya. Okay? It doesn't mean passivity. Parang passive ka. Pag may sinabi yung asawa mo, sige. Okay? It doesn't mean that blind obedience din. Na kung ano man yung sabihin ng asawa mo, kahit mali, susundin mo. Hindi po ganun yun. Okay? Dapat may pag-submit sa kanya, pero let's remember mga kapatid, kasi, first of all, we should submit to the Lord. Okay? Kung yung asawa mo, sabi niya sa'yo, huwag ka na magsisimba. Iwan mo na yung Diyos mo. Sabi ng Panginoon, submit to your husband. Anong gagawin mo? Iiwan mo ba yung pananampalataya mo? Hindi ka na ba magsisimba? Iiwan mo ba yung Diyos? Unang-una, sa mga asawang babae, we should, or you, mga asawang babae, let's submit to the Lord. Okay? Kung yung utos ng asawa mo or yung decision ng asawa mo is not in line sa Panginoon, sino yung susundin natin? First of all, yung Panginoon. Okay? Pero kung yung mga simpleng decision lang, okay, na wala namang kinalaman sa pananampalataya natin sa Panginoon, submit to the Lord. Submit to the husband. Yan po yung utos sa atin. Kaya yung mga dalaginding natin, mga dalagang babae natin dito. It's very important kung sino yung lalaki na papakasalan ninyo. Kung sino yung lalaki na someday papakasalan ninyo, kakasamahin ninyo. Bakit? Ang sabi kasi ng Biblia sa inyo, submit to them. Paano ka ngayon magsasubmit kung yung asawa mo, gusto mong isoli sa pamilya niya, isoli sa magulang mo? Mga kapatid especially sa mga youth, panalangin ninyo, pag-pray ninyo kung sino ba talaga yung para sa inyo. Pag-pray ninyo kung sino ba talaga yung para sa inyo. Ang Panginoon nakikinig yan. Kung lalo na pagkaasawa, wala kasing asawa ko, sabi ko sa kanya, dito sa akin siya. Asawa ko, sabi ko sa kanya, dito sa akin siya. Pero, ipanalangin ninyo, kasi I think kahit sino dito, Pastor Mel, si Pastor Jojo, yung iba sa atin dito, alam nyo, yung love story namin. Pero pinapanalangin ko yan. Bakit? God will give. Alam mo sino yung para sa'yo. Bibigay ng Panginoon kung sino yung para sa atin para hindi rin tayo mawalay sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? At ngayon, balik tayo dito. Okay? So, unang point, ang unang muna natin yung Greek translation po. Ibig sabihin na parang hypothesis, often transliterated as hupotasso, is the coined Greek word frequently translated as submit or be subject to in the New Testament. It means to willingly place oneself under the guidance or leadership of another. Okay? You just submit. Okay? Parang
paggalang, para sa asawang lalaki. You willingly submit, you place yourself under sa guidance niya, under sa leadership niya. Okay, it reflects, unang-una daw, it reflects respect. Okay, kasi daw, if you submit, yung mga asawang babae, if you submit to your husband, it shows respect. May paggalang. It shows what? It shows support. It shows partnership. Acknowledging the husband's role as the spiritual leader in the home, just as the church submits to Christ. Mga kapatid, ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Talagang meron tayong role pagdating sa pamilya. Okay? Pero dito, ang babae talaga, ang binibigay kasi niyan, respeto sa kanyang asawang lalaki. Sige, tulungan mo yung asawang mo, respeto. Ayaw. Mukhang takot. Mukhang takot. Support. Sige, sabihin niya support. Dapat may pagsuporta. At yung pagpa-partnership ng mag-asawa. So, yun yung unang point. Paano ba tayo magsasubmit? Yung mga asawang babae. Paano ba kayo magsasubmit sa asawa niyong lalaki? Of course, unang-una, you should submit with love. Mahal pa yan? Mahal. Yung inyong asawa. Ito po ay very important. Of course, we do, let's remember, kaya nga nasa love man tayo, Kaya ba magpapasakit sa kanya siya? Dahil nararamdaman ko mahal mo siya. At mahal niya. Tama ba? Mga babae, alam mo yung mga asawang lalaki, dapat talaga nararamdaman ng asawang babae ninyo na mahal ninyo sila. Sige, tanongin niyo po yung asawa niyo, yung mister niyo ngayon, mahal mo ba ako? Dapat po, dapat nandyan pa rin po yung pagmamahal. Kasi if you would submit, yan kasi yung talagang magbabind sa pamilya. And pangalawa pong point, submit with, submit with reverence. Ano ba yung ibig sabihin ng reverence actually? Ang reverence po actually, kung i-translate natin yan, ibig sabihin po na ito is deep respect. Deep respect. Alam niyo ang mga lalaki, ang kailangan lang po niyan, minsan kahit di ka mag-I love you, basta ramdam niyan yung respeto, ramdam niya na mahal mo siya. Pero hindi sabihin na huwag ka na mag-I love you. Ano sinasabi mo ba rin? Pero nararamdaman lang po niyan, yung pagmamahal, hindi lang sa salita. Mas nararamdaman ng lalaki yung pagmamahal kapag nire-respeto mo siya. Ito po yung parati namin pinag-uusapan ng asawa ko. Ang lalaki, kailangan talaga niya na respeto. Diyan niya mararamdaman yung talagang lalaki siya talaga yung head ng family, mahal talaga siya ng asawa niya. Kapag nire-respeto siya. Alam niyo po, sa mga asawang babae, kapag yung respeto nawala, napakahirap din po niyan sa pamilya ninyo, sa side ng lalaki. Siguro okay, uusap, may pag-away. Nandiyan pa rin wala nang respeto. Alam ko naman, mas matagal kayo kasi sa akin. Pero as isang taon pa lang kami ng asawa ko, pero hindi dapat nawawala yung respeto at pagmamahal kahit may mga bagay na hindi pa pinagkakaunawaan. Paano yung mga respeto na yun? Marami pong bagay, when it comes to respect. Siguro, ang isa sa magandang bagay, siguro, I think, parang kahapon na, for example, sa mga gastusin. Alam ko, ang isang lalaki talaga, ang isang mister, dapat talaga siya nagtatrabaho. Pero sa mga mister, dapat talaga yung mga misis yung humahawak niya.
Kung hindi magaling si Mrs., tulungan natin. Ano? Kung kaya ni Mrs. na humawak talaga ng pera, mas maganda. Ano ako, wala kasing asawa, wala sayang. Pero magaling kasi humawak ng pera yung asawa ko. Just two. Pera yung asawa ko. Just two. Kaya wala siya sayang. Sa kanya. Pero, paano po ba nakikita yung respeto doon? Kasi minsan alam niyo yung, may mga babae talaga, pag meron, anong nangyayari? Yung pinaghirapan ng asawa, kung saan napupunta. May mga ganyan po, tama po ba? Pag may sahod ng asawa, bili nito, bili ng ganyan. Anong mangyayari? Pagdating ng susunod na sahod, bayad dito, bayad dyan. Bakit? Hindi mo kasi nirespeto yung pinaghirapan ng asawa mo. Tama po ba? Kaya dapat nandyan po yung respect. Submit with reverence. Ay, binigyan ako ng sahod ng asawa. Saan ko kaya pwedeng gamitin? Paano ko kaya itong budget sa aming pamilya? Eh, nagbigay 50. Nagbigay 50 pesos. Pero, yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At pangalawang point, the husband in the marriage. Kanina pinag-usapan natin yung asawang babae. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung husband in the marriage. Alam nyo, kanina napakailang nung nasa verse sa babae. Kasi, alam niyo po ba, sa Biblia, mas mabigat ang task na iniwan sa mga lalaki. Ang sabi lang dito sa mga babae, submit to your husband. Ngayon, bakit ka magsasubmit sa iyong asawa ang lalaki? Bakit ka magsasubmit ngayon sa iyong mister? Okay, kasi po, may utos din sa mga mister sa Biblia. Okay? Unang-una daw, the husband should be a loving husband. Tingnan mo nga yung mister mo kung mukhang mahal na pa rin niya. Nandyan pa rin ba? May mga, ang tamis naman dito sa bundang dito. Dapat nandyan po yung pagmamahal. Kasi ang babae, ang lalaki ang nais niyan, respeto, Ang babae, dapat nararamdaman niyan na mahal mo siya. Paano? Ganda ka sa kanya. Na siya lang talaga. Kaya ba natin yun? Alam niyo po, yung minsan yung babae, kaya mainit yung ulo niya, hindi niya nararamdaman, baka hindi niya nararamdaman na mahal mo siya. Pero yung babae, is secured po yung babae. Alam niya na babae, alam niya na wala kang iba, alam niya hindi ka lang babae, alam niya na siya lang talaga, alam niya na ginagawa mo talaga lahat para sa kanya. Pamilya nagiging peaceful. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Alam niyo, ang task na mabigat, mga kapatid, mga mister, ay nasa atin. Mamaya ba, nandito yung text na. Sa Ephesians 5:25, ito po kasi yung sinabi sa atin ng ating Panginoon. Husbands, love your wives. Hindi sabi ni Pablo, husbands, love your wives. Ano daw? Just as Christ loved the church. Paano mo daw mamahalin ngayon yung asawa mo? Kung paano minahal ni Kristo yung simbahan, yung church. Paano niya tayo minahal? Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Ano ba klaseng pagmamahal yung in-offer, yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Because unang point, a loving husband loves unconditionally. Bakit? Ang asawang lalaki daw, ang iniwan sa atin, we should love our wife. Our wife, kasi lang, wife, unconditionally. We should love them unconditionally. Bakit? Kasi ganito tayo minahal ng Panginoon. Unconditional. Paano yun? Kahit minsan, nakakabuisit na yung asawa mo. Kahit minsan, tinotopak na yung asawa mo, siguro may red days, o kaya minsan nagme-menopausal days na yan, Anong dapat? Love them unconditionally. Kahit gusto mo lang ibalik sa parents niya, sasabihin ko sa kanya, I love you pa rin. Dapat gano'n pa rin. Nararamdaman pa rin yung pagmamahal. Kahit po ano yung gawin sa ating asawa, ano yung tawag sa, ano yung sabi sa atin ng Panginoon.
You love them unconditionally. Kahit hindi na naliligo yan. Ay, nakahirap na na. Pero ganun pa rin, mahal mo pa rin dapat yan. No, kahit ang hirap lang mahalin, kahit hindi na kamahal-mahal. Ano sa mga mister? Anong utos sa atin? Love them unconditionally. Ito po yung utos sa atin ng Panginoon. Ang isang lalaki daw, kaya ang lalaki, normal talaga dapat po sa atin. Sino po sa mga mister dito kapag nag-aaway sila, siya yung unang nagsusorry? Ako? Parang kakunti sabi ng misis, subukan mo. Pero ito po yung utos sa atin ng mga kapatid. Kaya sa isang asawa, kahit sa isang mister, kahit na, alam ko, iba yung hirap ng mga mister. Mahirap din yung ginagampanan, tandaan nyo, ng mga misis. The reason, tandaan nyo, one of the reason na magsasabit sa atin yung ating mga asawa, because pinapakita natin sa kanila yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Tandaan nyo sa mga mister, unang-unang nagre-reflect na utos sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ganoon din po natin mahalin ang ating mga asawa. Okay, in no matter what the condition is. And pangalawa, a loving husband, ano daw? Love sacrificially. Alam niyo po, nature na po ng lalaki. Nature na ng lalaki. Nature na po ng lalaki. Nature na ng lalaki na they will really themselves para sa kanilang mga asawa. Amen po ba? Amen. Napakalakas nun, Bakit? Kasi talagang naka-engrave na sa atin yan, Talagang engrave na sa ating mga pagkatao, Na kapag ang isang lalaki, dapat ready ka talagang magsakripisyo para sa mga asawa. Alam niyo po yung mga asawang lalaki, ang sabi nga nila, kapag nasa labas yan ng bahay, kapag nagtatrabaho yan sa labas ng bahay, hindi mo alam kung anong klaseng mga salita tinatatanggap niyan. May mga parents talaga, may mga tatay talaga. At aminin natin, minsan yung mga lalaki pag nagtatrabaho sa labas, mahirap. Lalo na pagka kung ano yung trabaho mo, anong mangyayari? Siguro, hahawak ka ng kung ano-ano. Hahawak ka ng kung ano-ano. Ano bang mangyayari? Minsan, mumurahin ka pa ng boss mo. Pero ano yung ginagawa po ng lalaki? Ang isang pati ng pamilya, handang isakripisyo, handang lulukin lahat ng paghihirap na yun. Bakit? Dahil pag-uwi niya, meron siyang asawang naghihintay, meron siyang pamilya naghihintay. Kaya napakahirap po sa mga misis. Kaya pag minsan pagpagod mo si mister, paggawain niyo lang ng kape. Okay na yun. Tama po ba? Isang kape lang, okay na. Kasi hindi mo alam kung may pinagdaanan niya sa labas yung hirap niyan. Alam niyo ako dapat nag-uusap kami ng asawa ko, minsan tulala ako Kasi nga, lutang na naman to. Tinatakain na asawa ko. Pero sinasabi sa kanya, I think sa lalaki, minsan kaya kaya tulala, aminin nyo, ino-compute mo rin yung budget. Tama mo ba? Tingnan mo yung kita mo. Aabot ba sa tuition? Aabot ba sa mga bills namin? Tama po ba? Amen po ba? Kaya minsan, tinitira ko na asawa, tulala ako. Hindi nga lang, nag-compute ako ng mga bills namin. Lalo nga yung nag-ibiruan kami ng asawa ko, pasalaan ko lang. 2 buwan pasalaan ko lang. 2 buwan na kasi ako, yung isang buwan na wala na. Kaya minsan nag-ito sa amin. Kaya sa isang lalaki, dapat nandiyan pa rin yung hindi mawawala. Alam ko, sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko, ay ng ating pamilya. Ng ating mga mahal sa buhay. Kahit mahirap sa labas, sino po yung mag-aaral sa akin na kahit anong hirap sa labas, gusto mo pagbalik mo ng bahay, magaan yung buhay ng pamilya mo. Amen po? Yan po. Kasi ang utos sa atin, at hindi lang utos alam mo, pag mahal mo yung asawa mo, pag mahal mo yung pamilya mo, ang lalaki handang bigay yung kanyang buhay. Alam niyo, may mga interview nga ako napapanood, tinanong yung mister. Actually, tinanong muna yung mister, handa ka bang mamatay
para sa asawa mo? Ay, sabi pang mister, kaya walang pagdadalawang isip, oo, puro oo. Pag tinanong yung asawa ko babae, si Mrs. Sige sa mga Mrs. Handa po ba kayong mamatay para sa mga asawa ninyo? Wala tang gusto pumili sa akin. Parang mga ganun. Parang mga ganun. Alam mo naman sa mga Mrs. kaya hindi masagot yan. Kasi may mga anak pa yan na naghihintay. Naiisip yan mga anak eh. Ang babae kasi, kaya yan nabubuhay talaga. Sabi nga nila kaya nabubuhay din ng mahaba yung mga Mrs. Pag wala na yung sister nila. Bakit? Kasi nandun pa yung mga anak. Pero yung kadalasan, yung mga anak. Pero yung kadalasan, okay. Pupunta tayo naman, kadalasan, kaya ang lalaki naman, kapag namatay yung misis niya, minsan, karamihan may mga sumusunod talaga. Bakit? Kasi yung asawang lalaki talaga, yung mister talaga, usually pagka nawala yung asawa niya, mahirap. Ang isang mister talaga nabubuhay yan para sa misis niya. Kaya, pag nawala yung misis, mahirap. Pero yung misis, pag nawala yung mister, okay pa. Sabi, abot pa ng 80, 90 yan. Okay pa. Sabi, abot pa ng 80, 90 yan. Bakit? Makita lang yung anak niya. Kaya yung mga misis, habang buhay pa, tayo mag-asawa, pakita natin gano'n natin kamahal yung isa't isa. Amen po mga kapatid. Pangatlong point, allowing husband his family to God. This is very important mga kapatid. The very reason na magsasubmit sa'yo yung asawang babae, bakit? Because you lead her to God. Because you lead your family to God. Tandaan natin yung mga versikulo na pinakita ko kanina. Nais ng Panginoon, unahin natin siya. Pero ang sinasabi niya, huwag natin kakalimutan yung ating pamilya. That's why when we leave the church, especially sa mga kalalakihan, when we leave the church, pag tayo tumatayo dito, pag tayo may ministeryo, it's very important mga kapatid. We lead our family first. Kasama natin yung asawa natin, yung mga anak natin, kasama natin. Bakit? Kasi a loving husband daw, kung mahal mo yung pamilya mo, gagawin mo yung lahat. Maisama lang sila, mailapit lang sila sa Panginoon. That's a loving husband. Paano po ako, paano naman, Brother Emil, hindi kasama yung pamilya ko. Pag-pray natin. Kasi tandaan natin mga kapatid, iba-iba tayo ng sitwasyon. Merong iba talaga, siguro, talagang magandang environment, naturuan, bata pa lang, ganito, ganyan. Talagang nalin yung pamilya nila sa Panginoon. Paano naman yung hindi? Manalangin tayo, mag-pray tayo, pag-pray natin sa Panginoon. Hindi ibig sama yung pamilya mo sa Diyos. Pag-pray natin, ang Panginoon nakikinig yan. Lalo pag yung pamilya mo, yung nais mong ilapit sa Panginoon, nakikinig yung Diyos natin. That's why a loving husband, tandaan natin, balik tayo dito. He will lead his family to Christ. And that's the very reason na tandaan natin mga kapatid, yung mga misis, kaya nilang mag-submit sa inyo. Bakit? Kasi inilalapit mo sila sa Panginoon. The very reason na susundin ka ng iyong misis, bakit? Kasi alam niya, decision mo, amen po? Kasi, paano ka susundin ngayon ng misis mo? Kung ikaw mismo, let's say, yung faith mo, patay. Alam niyo sa mga lalaki, ito na lang yung utos sa atin, tayo dapat yung nangunguna sa pamilya natin. Paano ka mag-lead sa church? Hindi ka makapag-lead ng devotion. Sa bahay mo. Kaya I'm encouraging, mga kapatid, let's start. Walang mali kung late. Ang importante, magsimula tayo. Okay? Kung hindi natin nagagawa dati, let's start. Sa mga mister, simulan natin i-lead yung pamilya natin. Simple devotion lang. Simple sharing lang.
Hindi mo sasama, tandaan niyo mga kapatid, I think, ako, yung wisdom na nasa akin, hindi ko alam kung makukuha sa inyo, sa pamilya niyo. Mahirap kilig yung isang pamilya kung puro sasabihin ko lang, magsimba ka, magsimba ka, magsimba ka. Paano yan magkilig? Simulan mo sa bahay. Ano yung ginagawa niyo sa bahay? Simulan sa devotion. Simulan mo sa simpleng sharing. If you can share the word to your family, to your household, masishare mo yan sa iba. That's the real ministry, mga kapatid. First ministry, tandaan niyo, our first ministry is our family. Paano ka mag-go ye therefore? Paano ka mangangaral sa labas? Yung pamilya mo, hindi mo pang-aralan. Hindi mo ma-share, kahit simple lang. Hindi ko natin kailangan ng sobrang lalim na talagang pag-aaral, talagang kada text talagang ina-explain mo. Anong kailangan mo? Kada text talagang ina-explain mo. Anong kailangan mo? Share mo lang. Yung Panginoon. Nakaibuti ng Diyos sa atin. Nakakakain tayo. Let's start with that. Let's start with the prayer. Sino po yung pamilya dito? Bago kumain, nagpe-pray sila sa family. Gawin natin kultura yon sa ating pamilya. Wag po natin gawin kultura yan, tuwing linggo lang. Simulan natin sa bahay. Bago kayo kumain, pray. And then, the church will follow. Diyan po magsisimula yan. Kasi mahirap sundin yung paano ka susundin ang anak mo kung hindi nga nakikita sa bahay. Tama po ba? Ako medyo tahimik, pero sana bumabaon sa atin mga kapatid. Sana nararamdaman natin yung salita ng Panginoon. At ituloy natin sa point 3 natin, Ephesians 5:25 onwards. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Verse 26, to make her holy, cleansing her by washing with water through the word, this is baptism, and the word of God. Verse 27, and to present herself, her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So, for your wife to be blameless. And verse 28, in the same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife, ano sabi dito? Loves himself. Kung mahal mo daw yung asawa mo, ay kung mahal mo yung sarili mo, dapat mahal mo yung asawa mo. Kung hindi mo daw minamahal yung asawa mo, hindi mo mahal yung sarili mo. Tignan niyo sa mga kalalakihan, sa mga mister. Pag maraming babae ang gulo ng buhay, tama po ba? Parang ayaw nyo subukan mo, sabi siguro ng misis mo. Bakit? Kasi pag hindi mo minahal yung misis mo, nagmahal ka pa ng iba. May misis ka na, nagmahal ka pa ng iba. Magulo yan. Magulo yan. Mahirap yan, mga kapatid. Kung nandyan ka man, kumana lang kung meron na sa sitwasyon na yan. Panalangin sa Panginoon. At natin gano'ng mahirap. Okay? At sa in the marriage, ang Panginoon ko dapat nasa kasalayan. Asawa, babae, si Mrs., si Mr. Huwag natin kakalimutan yung ating Panginoon. Tutuloy ko po sa 31 to 33. For this reason, a man will leave his father and mother and will be united to his wife, and the two will become one flesh. Verse 32, this is profound mystery. May mystery daw kapag tayo nagpakasal. Paano mystery? May magic bang nangyayari? Alam niyo, yung sabi ng mystery, kasi pag may kinasal, halimbawa kahapon, may mga kinasal, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo daw ay kinasal, you become one flesh. Paano naging mystery? Hindi mo naman nakita, naging mystery. Hindi mo naman nakita, naging one sila. Panginoon, ang tingin sa atin, pag tayo ay kasal na, you are one with your wife. You are one with your husband. May mystery. Hindi lang siya mystery. Pag tinitignan ko to, I believe hindi lang sa simpleng mystery. I believe meron ding blessing kapag tayo ay kinasal sa ating mga asawa. Amen po ba mga? Sino po yung pakiramdam niya talagang blessed siya pagkatapos niyang kinasal sa Panginoon? Parang ayaw. Hindi yata sumpaya ka.
Merong blessing, ano mga kapatid? Ako, hinihitan ko yung buhay namin mag-asawa. Ano? Hindi naman po sa ano. Pero after namin ikasal, ako nabibigla ako. 1 taon pa lang kami ng asawa ko. Hindi naman sa ano. Pero ang dami namin napundar dila na hindi ko nagagawa nung ako lang mag-isa. Ano ako lang mag-isa, talagang gastos ako ng gastos eh. Kaya sabi ng Panginoon talaga, no, kapag ikaw may babae para sa'yo, ano, merong babae na mag-fit talaga para sa'yo. Patigan yung asawa ko. sobrang ganun sa pera. Magaling kumawak ng pera. Ano, bila ko nakakainot. May mga napupundal kami. Kahit pa paano, may mga nabibigyan kami trabaho. 1 taon pa lang kami kasal, mga kapatid. Wala po ako niyan. Bago kami kasal, wala akong mga ganung bagay. Pero nung dumating si Sister Myla, talagang meron pangako yung Panginoon. Iba-iba po tayo ng blessing, ha? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na, hindi naman kami yumaman. Hindi po din yung blessing na tinutukoy ko, mga kapatid. May blessing yan. Ano? Hindi ko alam kung anong klaseng blessing. Maaari, emotional. Maaari, psychological. Maaari, spiritual. Maaari, yung mga anak ninyo yung blessing. Hanapin natin kung ano yung blessing na yun. Bakit mystery nga eh? There's a mystery sa marriage. Pero may pangako yung Panginoon kapag tayo kinasal. Kaya sa mga single dito, okay, pag dumating yung panahon, akapiliin niyo, panalangin niyo sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin kapag wala ka ng mga asawa, walang pagpapala. Meron pa rin pagpapala. Talagang mystery. Kaya nga dito, profound mystery. Meron lang talagang pangako yung Panginoon. But I'm talking about Christ and the church presently. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Ito yung sinasabi ko na kanina. Sa asawang babae, very important, respeto. Everybody say respect. Respetuhin po natin yung mga mister natin. At sa mga mister naman, anong sabi dito? Love his wife. Ano yung keyword? Love. Everybody say love. Mahalin po natin yung ating mga asawang babae. Parang dam niyo, mahalin sila. Alam niyo po yung pamilya, very important yan. Ituloy natin, I think nasa part na tayo ng malapit sa ito, conclusion part po tayo. Bilang conclusion po sa ating sa umagang ito, let's remember, the wife submit to husband, ano daw? Nababasa ba? With love and respect. You submit to your husband. Bakit? Dahil mahal mo siya, dahil nire-respeto mo siya. And husband, tandaan ninyo, mabigat lang po ata sa atin, we should love our wife just as Christ loved the church. That's why you should love your wife unconditionally. Kahit may mga panahon na mahirap mahalin yung ating mga misis, love them unconditionally. Kahit may mga panahon na nahihirapan tayo, mga mister, love them unconditionally. Even though there are times na nais na natin mag-give up, bumigay, dapat may lakas pa rin tayo. Yan po, mabigat, tandaan niyo yung mga mister. I believe sa isang pamilya, hindi ko inaano yung mga wife, very important yung role ng wife. Mag-iba kasi yung role ng wife, tsaka role ng husband. Pero since ang lalaki kasi yung nag-lead, nagre-reflect po sa pamilya natin kung paano natin i-lead ang pamilya natin. So ganun mga lalaki, nagre-reflect po yung leadership natin sa ating pamilya. Nagre-reflect po. Nakikita po yan. Last few points, FCC fam, I have a question to you this morning. Do you want a strong church, FCC fam? Yes. Palilig nga, if you want a strong church, palilig ng amen ninyo. Amen. Because if you want a strong church, mga kapatid, first of all, let God be the center of your marriage. Kung gusto po natin na yung bahay-sambahan natin, tayo as a church, ay maging matatag, maging malago. Unang-una, yung sa kasal, sa bahay, sa marriage, unahin natin yung ating Panginoong Diyos. Pangalawa, because healthy marriages shape healthy families.
Ano, kapag healthy po, yung pagsasama ng mag-asawa, alam mo yung pati yung mga anak, magre-reflect yan. Ang makikita yun sa mga anak. Alam niyo po, hindi sa ano, no, pero kahit ano pakita kasi natin dito sa bahay-sambahan. Minsan makikita niyo sa anak kung ano yung ugali niya. O, tignan mo yung anak, pagpalamura yan. Ay, ako na magsasabi, ano, pagpalamura yung anak, sigurado narinig yan sa parents. Tama po ba? Pagka puro bad words, pag puro pangit yung nakikita mo dyan, ano nangyari? Nagre-reflect yan. Yung mga anak, yung ako wala pa kasi yung anak, no? Pero yung mga anak po natin, ano, balang araw ako meron din. Talagang pinag-claim na, no? Pero magre-reflect po yan, yung ugali natin, ano, yung pamumuno natin sa ating mga anak. Ano? That's why the marriage in the family is very important. Ano? Kung gusto niyo maging healthy sa family ko, kung gusto niyo talaga maging healthy yung pamilya niyo, ano, kung gusto niyo maging maayos talaga yung pamilya niyo, makita sa inyong dalawang mag-asawa na nagmamahalan kayo. That's the key para gumanda yung pamilya. And healthy families, once the family is healthy, ano daw? A healthy family, will shape a strong church. Doon pa lang lalago. Doon talaga titibay. Doon lalakas yung ating bahay-sambahan. Bakit? Kasi matatag yung mga pamilya na nasa loob ng bahay-sambahan. Kaya kung mga kapatid, let's pray for everyone's family here. Yung mga youth, pag-pray ninyo, tumating yung panahon, makapili kayo, pagkaloob sa inyo ng Panginoon, pagkakaloob niya yan. Sa mga pamilyado ninyo, mga buhay pa yung miscarriages, pakita natin yung pagmamahal. Nagre-reflect yan sa mga anak. Because once the family is healthy, the church is healthy. Tayo may manalangin. Panginoon na makapangyari sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mensahe na pakinggan namin, Panginoon. Ngayon, nilalapit namin unang-una yung mga pamilya na nandito, Panginoon. Unang-una yung mga pamilya na nandito, Panginoon. Unang mga mag-asawa, Panginoon. Sa aming mga mag-asawa, kita, Panginoon, yung pagmamahal. Panginoon, yung pagmamahal sa aming pamilya, Panginoon, nagre-reflect nawa yung pagmamahal mo sa amin. Kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, nawa makita yon sa aming pamilya, Panginoon. Because we believe, Father, families should be the reflection of your love. At Panginoon, nawa as we strengthen our family, ganun din, Panginoon, yung aming mga anak, yung mga kabataan, Panginoon, sa bahay-sambahan nito, Panginoon, makita yung pagmamahal sa kanilang tahanan, Panginoon. At balang araw, Panginoon, kapag may mga mahahanap na silang mapapangasawa, we're praying, Father. And we believe, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa pagkakaloob nyo sa amin, Panginoon, yung asawang nahanap. Panginoon, pinapanalangin namin lahat ng nais mag-ministeryo, Panginoon. Patatagin mo yung kanilang pamilya, Panginoon. Protektahan mo, Panginoon, yung kanilang pamilya sa lahat ng kung anumang ganap na mangyari, maaaring magpahirap, Panginoon, sa kanila. Patatagin mo, Panginoon, yung kanilang mga pamilya. Proteksyonan mo nawa, Panginoon. Mahabag ka sa mga pamilyang nandito, Panginoon. We're praying, Father, as the family get stronger, Panginoon, na yung aming bahay-sambahan, Panginoon, ay mas lumago din. We're praying, Panginoon, na yung pagmamahal mo makita sa aming tahanan, ang sa gayon makita ito sa aming bahay-sambahan. At nawa ang bahay-sambahan na ito, Panginoon, makita dito yung pagmamahal, yung unconditional love na ipinamalas mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ito. Ang lahat ng papuri ay sa inyo lamang. In Jesus' mighty name we pray.